Kung ano man pong mangyari sa kanya, tanggapin po namin. Basta magdasal lang po tayo, Nay, no? Opo. Sinasabihan, kaya nga po sinadya ko po kayo. After natin mag-usap, kausapin ko rin si JJ. Yung isa. Kawawa po yung kapatid namin. Imbis na inunawa po namin siya, nung binaliwala po namin siya. Yun na po yung naano namin, na-realize po namin. Kapatid po niya ang dapat maging aware sa kalagayan niya, na dapat intindihin namin siya. Kasi kapatid po namin siya, hindi po namin siya pwedeng itapon. Noon po, imbis na intindihin namin siya, binaliwala po namin siya. Kay Kuya Oliver. Kumusta na po kayo yung kapatid ko, sir? Ha? Kumusta na po? Ayun, kaya nga kami nandito eh. May update na po kayo? Yes. Nakaraan, nag-text sila na sinasabi nila, nireport nila sa amin, nag-text sila about sa pagpapagamot. Nailipat na naman siya ng... magaling na po yung dito kanya? Hindi naman totally sinabi, pero nagsabi sila na yung mga ginagawa nila. Kaya lang hindi naman natin pwedeng pakialaman yun, sila na nakaalam. Kaya po ako pumunta dito para pag-usapan natin. Bakit po? Na-miss nyo na po ba siya? Siyempre po, naiisip din po namin. Siyempre kapatid po namin. Ay, ganun. Nay, bago ang lahat, idikit ko lang to sa'yo. Opo. Ayan. Para maganda usapin. Okay. Buti ba't mo natatanong kung ano na nangyari? Pupunta sana po akong bukid eh. Ha? Pupunta po sana akong bukid. Magpainom ng baka po. Oo. Bakit mo tinatanong si Kuya Oliver, namimiss nyo na po ba siya? Namimiss, opo, namimiss. Siyempre kapatid po namin siya, sir. Nakakaawa nga po yung kalagayan niya. Nakita ko po siya doon, para po siyang tinakwil na sinumpa. Oo. Opo, hindi biro-biro yung pinagdadaanan. Hindi po biro-biro yung pinagdadaanan niya hanggang ngayon. Dahil sa tagal niya kasi sa kulungan. Oo nga. Kaya hindi ganoon. Sa lahat, alam mo na, sa lahat ng na-rescue namin, si Kuya Oliver talaga ang pinakamalala. Sinasabi ko po yung totoo para at least ano man mangyayari, naka-ready po kayo. Saka po, naisip din po kasi namin, talaga pong mali yung pagkakakulong sa kanya, na parang animal, hayop. Hindi po siya kasi hayop na dapat ikulong. Saka yung pong kalagayan niya noon na madumi, mabaho. Walang po talaga sa pag-aalaga. Naisip din po namin yan. So ibig sabihin, nagkausap-usap na kayong magkakapatid? Opo. Talagang malaki po yung pagkukulang namin sa kanya. So, nung nag-usap-usap kayong magkakapatid, kung sakasakaling lalabas na siya, ano yung plano niyo po? Magtutulungan po kami. Sabi ko nga po wala pong mga kapatid po niya ang dapat maging aware sa kalagayan niya, na dapat intindihin namin siya. Kasi kapatid po namin siya, hindi po namin siya pwedeng itapon. Noon po, imbis na intindihin namin siya, binaliwala po namin siya. Kaya ngayon po, nauunawaan na po namin. Kaya yun po yung sinabi sa akin ng doktor na kaya pumunta ako dito para i-update din kayo. Para nasasabihan kayo. Okay lang ba isara niyo yung pin? Anak mo kaya yung kapatid ko sa si Daddy Frankie. Opo. Yun po yung pinaka-reason. Bakit kami talaga nandito? Para nga po masabihan namin kayo about sa sinasabi ng doktor sa amin. Na ready po tayo sa lahat ng mangyayari. Ano pong gusto niyong sabihin na maging ready po? Na alam niyo po yung nangyayari. Kung ano man pong mangyari sa kanya, tanggapin po namin. Basta magdasal lang po tayo, Nay, no? Sinasabihan, kaya nga po sinadya ko po kayo. After natin mag-usap, kausapin ko rin si JJ. Yung isa. Kawawa po yung kapatid namin.
Bis na inunawa po namin siya nung binaliwala po namin siya. Yun na po yung namin, na-realize po namin. Buti na lang pala, na-rescue ng Team Daddy Frankie. Kasi kung hindi namin siya na-rescue hanggang ngayon siguro or what, hindi nyo pa na-realize. Thanks to God, no? At least may panahon pa. Pero gaya ng aking sinabi na nakaraan po, hindi na may nag-message po. Ano po? Yung pong nakaranting na pong may babalik. Ha? Yung pong nakaraan ka po. Yung pong nakaraan din na po namin may babalik. Opo. Nakaraang mga araw, nag-message po ang bahay pagamutan sa amin. Ano pong sinabi, sir? Ayun nga po, another procedure ang gamutan sa kanya. Nakaraan kasi, na-check na nila, na-operahan na. And then, another procedure na naman sa kanyang internal. Ibinalita nila. So, sabi nila, tuloy-tuloy lang po tayong manalangin. Opo. At sana, lalong lumakas pa yung makayanan ng resistensya ng kapatid nyo po. Kaya nga po nagpunta ako dito sa inyo. Kasi syempre, hindi ko rin alam. Syempre, ako po yung pinaka-reason kung bakit natin siya nadala sa ospital. Okay. Ayaw kung darating yung panahon or time, wag naman po na baka ako yung masisi. Hindi po. Malaking pasalapan po nga namin sa inyo at yes po. Kayo po yung tumulong sa amin kung paano dapat ang gawin. Kaya kung ano yung update sa akin ng doktor sa amin, ina-update ko rin kayo. Pero po, sir. wag lang pa kayong parang be ready lang po kayo. No? Kailangan nakahanda po tayo na Nahanda ko na nga po yung sarili ko. Sinasabi ko po minsan, nagdasal po ako. Sana po makayanan ko po yung pag-aalaga sa kapatid ko at sa tungkulin ko sa mga anak ko. inahanda mo na yung sarili mo saan? Yung pong pag-aalaga sa kapatid ko, saka po yung responsibilidad ko sa mga anak ko. Nakahanda Sana ka. po makayanan ko kako po minsan sa gabi na matutulog na po ako. Nakahanda ka na po ba? Dinadalangin ko po yun na sana po makayanan. Sige, salamat sa Panginoon. Kaya nga maging handa po kayo sa lahat ng oras dahil any moment or baka bukas or sunod na bukas, pupuntahan natin siya ulit doon para makita ninyo yung sitwasyon niya. Sige. No? Sino pong gusto nyo isama? Yung si Kuya JJ o ako po? Depende po sa inyong dalawa kung sino pwede sumama, pwede naman kayong dalawa. Sa akin, walang problema. Kung sino yung gustong magkakapatid sumama, walang problema sa akin, maluwag naman yung sasakyan. Basta ang gusto ko, maramdaman ni Kuya Oliver, gusto ko maramdaman ni Kuya Oliver yung suporta ng mga kapatid. Gusto ko maiparamdam natin sa kanya yung pagmamahal natin. No? Alam ko na nagkamali nung una, so habang may panahon pa, may chance pa para iparamdam natin yung pagmamahal natin sa kapatid natin. At yun nga, mag-pray lang tayo na sana makayanan ng resistensya niya dahil sabi ng doktor talaga medyo bukod sa depression niya, nagkasakit talaga siya sa internal. Sa tiyan po. Dahil sa nakakain niya yung dumi. Tapos nagdudugo pa dito sa kanyang puwit. Almoranas po. Opo. Di ba? Opo. Okay, yun lang po yung sinabi ko. Be ready lang po kayo kasi pag iti-text ko naman kayo, pag nag-text sila kasi hindi nila masasabi na after 5 days punta kayo doon. Hindi. Nagti-text sila sa araw na to, gusto nila bukas punta na agad. Di ba? Ganun ang strategy nila. Kaya inabisuan ko. Nag-usap na rin po ako ng mga anak ko sa kanyang asawa ko. Kahit man lang yung pagdalaw, may bigay ko sa kapatid ko. Tama. Para maramdaman naman niya na mayroon pa siyang pamilya na naghihintay sa kanya, sabi ko sa mga anak ko. Paano kung sakaling babalik na siya rito? Saan siya titira? Hindi pa po kami nag-usap-usap na magkakapatid. Sabi po ng panganay namin, ipanalangin muna natin. Saka na tayo mag-isip. Pero saka na tayo magplano kung lalabas na siya. Opo. Kung magaling na po siya. Yung unahin muna natin, panalangin natin na gumaling po muna siya. Pero kung sakasakali po,
mag-uusap muna po kami. Pero kung lalabas na po siya, dun pong isang kwarto namin dyan, pero butas-butas po kasi yung yero niya. Speaking of yero, Ito kumusta po, pala? pinapalitan ko na po ito. Ay, very good. Pero dito po sa kusina pa po ang problema ko, tumutulo pa rin po. Tumutulo rin yung kusina nyo? Opo, hanggang dun sa banyo. Pati banyo? Tumutulo din? Opo, sir. Pero at Tignan niyo po, ang dami po pong butas. butas-butas yung... Dami pa pong between. Ha? Ang dami pa pong butas. Ang daming butas. Opo. Dapat yung tinanggal dito na yero, idinubli mo na lang. Butas din po kasi yun. Butas din. Hindi rin po. Pero at least, Opo, thanks to wala God, na ano? po tumutulo dito. Wala na pong tumutulo. Wala na Hanggang to. doon po, pinapalitan ko po. Doon sa may kwarto kasi hanggang doon po butas yun. Salamat naman, no? Okay. Siyempre, Unti-unti. naya naman po ako sa inyo. Pinangako ko na ipagawa po yan. Kaya Oo. tinupad ko po. Kaya tinupad mo. Hindi ko po Yes, ginastos lang. very good. Yung pera, naya naman po ako sa inyo. Hindi, huwag kang mahiya. Okay lang, walang problema yan. Kaya pinangako ko, kaya iniingatan ko po yung pera, gagastusin ko sa mabuting paraan. Para may yung perang binigay ni Daddy Opo. Frankie. Kasi ang pera, pag hawak-hawak mo, bili ng ulam, bili ng kung ano-ano, Oo bilis nga mawala. po. Pero kung yan ay inilaan para sa yero, Opo, bilhin mo na binili yero. ko na po agad ng yero. Kahit huwag na tayong mag-ulam, basta may paggawa na po natin. Opo. Kaya, Ang ulam naman kayang gawa ng paraan. kahit kung ano na lang dyan. Pero kung sa kasalan labas si Kuya Oliver sa kwarto, Doon may bakante pong kwarto dyan. pwede doon sa kwarto. Opo, pero yung yero lang po niya ang problema. Ay, butas din ang yero, no? Opo. Yung kwarto. Maraming bahay ka na butas-butas yero. Kusina? Kusina, banyo Kwarto? po, saka doon sa kwarto. Kusina, banyo, tsaka... Dito po, pag kumakain kami dito, natutuluan po kami. Oh. Sa may lamesa. Mga ilang yero yun na naman yan. Hindi ko po alam. Tignan niyo po. Baka... Ay, hindi ako marunong magtansya. Tsaka, naku, mga kababayan. Baka akala niyo po nagsisinungaling ako, sir. Tingnan ko nga. Sige po, punta po kayo. Titignan ko. Dito po, tignan niyo Papakita po. ni Nana yung banyo, mga kababayan. Pati po banyo. Ito po, tignan niyo po. Mga butas po yan. Ay, butas. Pinabala lang po dito, pero tumutulo rin po. Oh. Tapos yan po. Ito rin, butas din. Saka yun po, sana maging kwarto ni Kuya Ay, Oliver. dito ang kwarto ni Pagdating Kuya natin. Tignan niyo Oliver. po. Opo. Saan po? Mauna Yan ka po. na para Ay. makita namin. Ito mga kababayan, ito yung Tignan niyo po. sinasabi ni Nanay. Ito po. Dito mo Tapos wala pong kuryente. Ha? Walang kuryente ito. Oo, hindi pa po na-instalasyon. Pakakabitan din natin ang kuryente yung bahay. Hindi pa may kuryente na sa kabilang kwarto. Dito lang. Ito, walang kuryente. Pa-istilahan din. Sa palagay mo, magkano ang istila ng kuryente nito? Hindi ko po alam, sir. Hindi ko po alam Ito po, pinagawa ko na to. Dati po, puro bakal ito mo. Oo. Pero pinagawa ko na po ito. Pero delikado yung salamin. Tatanggalin pagpan. Okay lang yung bakal. Yun pong problema ko, tumutulo po dito. Minsan po may naglalagay po ako ng mga timba dito. Ayun po, nakahanda. Bakit kasi nagtataka yero nyo? Luma na po kasi, sobrang luma na po. Tagal na. Tapos itingnan niyo po yung mga kahoy. Pag natutubigan na ano po siya ng ulan. Nagkasira-sira